Kwentuhang di mo pagsasawaan. All-in-one life success stories na mapapasana all and inspire ka. Ito ang podcast na pakikinggan mo sa almusal, tanghalian at hapunan. Ito ang PB&J, hosted by Gemma Galanza and Ella De Jesus. Peanut Butter and Jella, brought to you by Arena Plus Sportsbook. Dito, sama-sama sa arena. Ready na ba kayo sa kwento at kilig? Pero syempre, huwag kalimutan, support nyo rin ang teams nyo. Go to arenaplus.ph. Hi guys! Welcome back sa part 2 ng Ask Jella. And syempre, alam ko nabitin kayo sa unang part ng ating Ask Jella. So ngayon, itutuloy natin. Diba? But, hindi lang yun ang mga nabitin kayo. Dahil na-curious na kayo sa mga photos namin dito, nag-decide din kami to share some more photos na hindi nyo pa nakikita. Unreleased. And kung anong meaning sa amin ng Hindi ko sure pala kung ano yun. Meaning sa amin ng ibang photos na yun. Yes. Okay, so mag-start tayo with this one. First, trip namin sa Taiwan and yun yung naisip namin gawin together. Mag-lost kami. Kung hindi kayo familiar, para siyang escape. Ay, hindi. Escape room siya. Okay, ang next ay ito. Trip to Europe namin. Sa park to. Sa Paris. Oo, nag-picnic kami sa Paris. Tapos, umulan. Sobrang lakas ng hangin. Malamig nung time na yan eh. Siyempre, nabasa na kami ng onte. Sabi na yung mga suot namin, hindi masyado pang winter. Kasi akala namin, kakayanin namin. Kasi nga hindi naman siya nag-snow eh. So, pumunta kami sa yung may bubong na place. Pero sobrang lakas ng hangin. Oo. So ako yung si Ate Lamigin. So, sobrang lamig ko. Nag-iinit kami ng kamay. So, dahil nanginginig na siya ng sobra, tinutulungan ko lang siyang hipan-hipan yun. Siyempre, si Beatrice na naman tong, Thank you, Bea. Bea the photographer. Oo. Ikaw mag-explain yan. Oo. Ito, pinili ko tong photo na to kasi sobrang important nito sa akin. Dahil ito yata yung last photo namin as a family na kumpleto. And birthday to na mami ko. So, sa photo na to, nawala na yung dad ko and yung tita ko na to. So, ito yung mga sobrang halagang tao sa buhay ko talaga. Hindi, tsaka masaya lang ako na naabutan ni Gemma yung dad ko and yung tita ko kasi na-open up ko sa'yo na never ako mag-wonder dun sa feeling na magustuhan kaya siya ng daddy ko or kasi at least naabutan mo siya and nasagot ko naman yung tanong na love ka niya and hindi lang siya, si Tita Tops din. Si Tita Tops. Minsan siya na talaga yung anak eh. Ako yun na yung hinahanap sa ang tanong ko na ngayon, love ba ako ng daddy ko? Akala ko sasabihin mo dyan, buti naabutan namin yung tepanya dyan. Di ba? Kasi may pila eh. Hindi naman pa-reserve naman tayo nito. Nga. Okay. So, ang next photo ay ito. Ikaw mag-explain ito. Ikaw pumili na ito. Sa bahay namin yan. Tapos, with Milo. So, si Milo yan, guys. Tapos, gusto ko yan kasi si Milo nga, maano siya sa tao eh. So, pag may lalapit sa akin, kay mama, yan mga favorite niyang person. So, pag may lalapit sa akin, medyo gumagano na si sis. So, natuwa ako kasi love ni Milo si Ella. Hindi niya talaga, hindi siya garner. Gumaganon, Time out muna sa kwentuhan. Habang todo chikahan sina Gemma at Ella, quick reminder lang. Support your team the way you support PB&J. Go to arenaplus.ph and cheer them on habang nanonood ka. Kasi let's be honest, mas kilig ang laro pag invested ka rin, di ba? Basketball is more than just the game. It's the culture, the players, and the stories behind every shot. Anong pakiramdam na maglaro sa finals? Paano nga ba talaga ang buhay ng isang pro player? At anong mga kalokohan ang nangyayari sa dugout? Lahat yan at marami pang iba pag-uusapan natin dito sa Basketboleros. Kung mahal mo ang laro, mas lalo mong mamahalin ang podcast na to. Hosted by Ranidel de Ocampo and GB Labrador. Powered by the Arena Plus Sportsbook. Sama-sama sa arena. Ready na ba tayo ulit sa mga... Ang lalim na mga tanong nyo, guys, ha? Ang hirap, kakayanin ba natin sagutin na naman to? Sana. Kailangan.
Okay. Ako na first. Kanina. Sige. Ikaw na Okay. unang, Ito. Unang tanong. Hawak sa baba. Okay. Kami sa baba. Okay. First question. What makes you feel love? Ako siguro number 1, acts of service. Gusto ko pag inaasikaso ako. Doon ko pinaka nafe-feel na love ako. Mm-mm. And also, napakalaga din sa akin ng small things, di ba? Pag naaalala mo yun. Kasi yung pinakamaliit na bagay na alam niya ko anong gusto kong kape, gano'n. Alam niya ko no orderin ko sa ganito. Or kung kunyari, umalis siya, tapos may nakita siyang mga candy na gusto ko, uwian niya ako ng gano'n. Yun. Doon ko pinaka, nafe-feel. Ikaw? Ako, kapag nire-respect ako. Sa lahat, As in, kunyari yung privacy ko, pag kailangan ko ng privacy, re-respect niya. Kapag ito yung decision ko, i-respect niya, ganyan. Basta yung parang feeling ko, basta yun yung nafe-feel ko na nire-respect niya ako sa lahat ng decision ko. Ganyan. Tsaka sinusupport niya talaga. Tsaka physical touch. Okay. Yan. Okay, eto ang next question. After ng volleyball career nyo, mas prefer nyo ba tumira sa Pilipinas or gusto nyo outside the Philippines? Nung una ako kasi hanggat maaari, kung kaya dito mabuhay dito. Dahil nag-iiba na ang dami na nangyayari ngayon sa mundo. So, kumbaga practicality, parang gusto ko sa ibang bansa. Tsaka, kung gusto ko medyo maiba yung environment. Ano kayang feeling ng walang nakakilala sa'yo, naglalakad ka which is na-experience natin pag nagta-travel tayo. Kaya parang dun ko na-open yung mind ko na mag-ibang bansa after season, naisip ko. After ng volleyball. Ang bilis, ha? Ang bilis. Isip ko kasi season So, after volleyball. Ako nga, yun nga, nakukonsider namin din na tumira sa ibang bansa. Kasi it's nice lang to have a fresh start in a way na kami dun ibang tao. Diba? Parang pagdating mo sa ibang bansa, zero idea of kung sino ka talaga. So, dun lang namin makukuha yung ganong start. Pero syempre, iba pa rin naman tumira sa Pilipinas na kasama mo yung pamilya. Family. So, to answer this question, we consider, pero hindi, preference hindi pa rin namin masagot kung ano ba yung mas gusto namin. Oo, As kasi of ngayon, now, tinatry pa namin kung ano pa yung pwede namin gawin na nandito lang kami sa Pilipinas. What's one habit the other person has that they might not even realize and you haven't mentioned it to them yet? Yung bigla kang sisingit sa usapan. Kanyari nag-uusap tayo. Tapos ang layo niya, as in sobrang layo niya talaga, as in. Tapos kami, pinag-usapan namin, alam mo, ito ang ganda ng Harry Potter, ganyan-ganyan. Tapos biglang, ay, oo nga. Tapos sabi ko, ay, kasali siya sa usapan? Tapos natawa na siya. Tapos doon niya lang na-realize na ay, lagi pala akong sumisingit sa usapan kahit hindi siya kasali. Uy, ginagawa ko lang yun. Pag close ko. Oo, sa close, syempre. Hindi, alam mo kung ano pinaka nakakatawa? Kapag kunyari, nag-uusap doon, di ba? Tapos, bigla ka may sasabihin. Sabi mo, sino kausap mo? Oo. Ay, wala. Sumasali lang ako. Oo, gagana siya. Sabi niya, ay, oo nga. Gagana siya. Gaganon lang ako. Tapos, marirealize, nakatingin lang ako sa kanya. Kasi, sumisingit siya dun sa usapan, dun sa dulo. Sige, ako na lang ito. Sagot ko dun sa tanong. Pag umiinom siya ng tubig, Yan na naman siya. lagi siya nakaganto. Pag malamig lang. Ito, Pinky. Kahit naglalakad siya, lagi nakahiwalayan. Ganyan, no? Pansinin nyo, kung makakakita kayo ng mga videos or what, ganyan, okay, naglalakad siya, ganyan. So, natural maarte yung kamay niya. At pag umiinom siya ng tubig, laging ganito. Malamig lang. Ang lamig kasi. Okay, next. Trait from each other that made you feel you want to pursue this relationship. Ako kasi nakita ko sa'yo na very independent ka. Yung dala mo talaga yung self mo. Kaya parang, sa akin na, ay, dala niya yung sarili niya. So, magpapadala din ako. So, dalhin mo din ako. Hindi, pero parang hindi ka, kaya mo rin dalhin yung relationship natin.
na hindi ka aasa dun sa partner mo. Ganon yung nakita ko na, ay, gusto ko makasama tong tao na to kasi alam ko, pagdating ng panahon, kaya mo rin dalhin yung relasyon natin. Very strong kasi yung personality mo. Gusto ko yung listener. Tsaka, ka din. Nagbibigay ka din ng opinion. Ako kasi, ako yung kind ng person na ma-opinion din. Pero hindi sa lahat ng tao. Kahit nga sa close friends ko, parang hirap ako magbigay ng opinion eh. Kasi hindi ko rin alam kung tama yung magiging opinion ko, ganyan-ganyan. So, or kaya kung may sasabihin ako, may isasuggest ako, ganyan. Ikaw yung type ng tao na makikinig. As in, nakikinig talaga siya. Yung raramdamin niya, tsaka iisipin niya yung sinasabi mo. Tapos mafe-feel mo rin sa kanya na hindi mali or hindi tama. Walang tama or mali sa sasabihin mo. Hindi ako matatakot na mag-open sa'yo. Kahit ano talaga as sinasasabi ko sa kanya. And then, marunong din siya kung paano niya sasabihin sa'yo ng tama. Yung insight mo dun sa sinabi ko. So, yun yung pinaka nagustuhan ko sa'yo. Kaya sabi ko, sige, okay. Kasi ako yung makwento sa amin dalawa. Siya naman yung matanong. Sa amin dalawa. Kaya feeling ko nag-click kami. Pero matanong ka din naman. Oo. Pero mas matanong ka. Anong bagay ang gusto nyo ano pang bagay ang gusto nyo ma-achieve together in the next 5 years? Kung isipin mo yung next 5 years, kala mo ang tagal pa, no? Pero ang bilis lumipas ng panahon. Oo. Ako siguro, dahil recently pa lang tayo nag-start ng mga big investments together. Diba? Syempre, number 1, gusto ko madagdagan yung investments pa natin na magkasama. Tapos, syempre, makabili pa ulit tayo ng own place. Kasi yung binili natin before for family. More for business. Yeah. So gusto ko, syempre, yung next naman na makuha natin, for us naman. Tapos, syempre, more championships for the rest of our careers. Kasi baka papasok na rin siya dun sa next 5 years. More travels. Ano pa ba gusto natin ma-achieve? Ako stable lang financially. Yung wala kaming iisipin na pera sa mga susunod na taon. And business talaga. At ma-discover pa namin yung pang pwede namin gawin individually. So, ngayon nagagawa natin to together. Pero, syempre sabi mo din, may gusto ka pa na ano pang kaya kong gawin. Nang ikaw lang mag-isa. Yung magagagawa ka ng sarili mong name sa ibang bagay naman. Kasi sa volleyball, parang tayong dalawa na yun nandun na tayo. Kasi magkasama tayo. So, yun, siguro sana to sa natin, discovery sa sarili natin na kaya natin mag-podcast. So, baka sa mga susunod na taon, matuloy-tuloy natin. Diba? Tsaka mas lumaki pa tong natin, nabuo natin. Kung dumating yung araw na yun, kahit na maliit lang, ayoko yung ma-feel natin na mahirap. Kahit hindi na ganong kalaki ng katulad ngayon, yung kinikita namin. Kung maliit lang, pero sana hindi kami naghihirap. Yung ganon. Tsaka happy kami. Kapag may mga big decisions or hindi kayo pagkakaintindihan, paano kayo nagkakasundo o nagmi-meet halfway? Usually, pag may problema kami, make sure lang namin na napapakinggan namin both kung anong feels, ang nararamdaman ng bawat isa. Kunyari ako, open ako sa ganito kasi mararamdaman ko sa desisyon na yan. Tapos, nag-open din siya sa kung anong mararamdaman niya. And then, at the end of the day, nagko-compromise na lang. Diba? Parang wala pa naman tayong desisyon na hindi talaga tayo nagkasundo. Pero ang importante lang sa amin is we consider each other's feelings. Ganon kahalaga sa amin yung feeling ng bawat isa before we make a decision. At saka, maganda kasi kalmado natin pinag-uusapan. So, kaya, kunyari, syempre, may mga hindi talaga minsan gusto talaga sa opinion niya. So, parang, syempre, imbis na, hindi, ganito, ganyan, pag-aawayan nyo, nandun kami sa part na, sige, pag-iisipan ko muna yung lahat ng sinabi niya.
Bagay niya, di ba yung sinabi natin last time na mas pipiliin namin na mas maging okay kaysa masira pa. Describe each other in 3 words. In 3 words. Okay, ako muna. Confident. Authentic. Ay, taray. Ala, ayoko na. And brave. Explain. Okay. Authentic kasi si Gemma kasi what you see is what you get. Wala siyang filter sa kung anong klaseng tao siya. So, hindi siya takot talaga ipakita kung sino siya. So, kung ano nakikita niyo sa kanya, yan, ganyan talaga siya. And, sobrang hirap nun di ba nga? Sabi natin na hindi lahat, may ganong tapang to show the world kung sino ka talaga. So, yan, authentic. Tsaka, ako to, ganyan. Tapos confident, syempre, yun na din. Kasi nga, dala niya talaga yung, yung sarili niya. Lagi ko naman yung, sinasabi. And nakikita naman yun kasi sa isang tao talaga. Kapag confident siya sa sarili niya, secure siya sa sarili niya. And brave kasi number 1, lagi ko sinasabi, risk taker yan. Kapag siya, meron siyang gusto, papanindigan niya talaga. Kung anong desisyon niya. Kahit na talikuran mo siya ng mundo, papanindigan niya kung ano yung desisyon niya. Lalo na pagdating sa mga taong mahal niya at mga bagay na gusto niyang gawin. Lang, hirap naman sa'yo. Kaya mo pina-explain, no? Para makapag-isip ka pa. Oo. Observant. Kala ko sasabihin niya, obsessive. Obese. Obese pa. Observant ka. And caring. And listener. Kasi yun talaga yung pinaka-na-love ko sa'yo. Super. Kasi dumaan niya ako sa world na parang feeling ko wala akong masasabihan. Nung meron na akong nakakausap na nakikinig talaga sa akin totally na walang judgment. Alam mo yung kahit na pangit na yung kinukwento ko about sa self ko, hindi niya ako i-judge. Makikinig lang talaga siya. Yan. Tapos, caring, super. Alam mo yung, di ba nga nung sabi ko sa'yo, parang wala kang pakialam. Pero sobrang siya mag-care. Hindi physically, pero yung mag-care siya sa ano mafe-feel mo, sa galaw mo, basta sobrang kasi nga siya, ma-observant, ayan. So, naipasok niya pa yung connection. Yung small things nga, yun nga, kasi pag yung mga small things talaga. So, kapag kunyari, pag kilala ka niya talaga, kasi ganun yung ibibigay niya sa'yo kung paano mo mafe-feel yung love. So, yan. And observant, super siya. Malit na bagay sa'yo, hindi ko alam, tapos siya, malalaman niya na ganun ako. Sabi ko, talaga ba? Oo, super. As in, out of nowhere, bigla niyang sasabihin, ano ba yung sinasabi mo bigla? Basta bigla siya may sasabihin sa akin na ganito ako, ganyan. Sabi ko, saan nakuha yan? Kasi ganun lang. Gumatama ba yung mga ko? Oo, tapos biglang, oo nga no, ganun ako. Ganyan. Nakakatawa yung pagiging ganun niya kasi siya, attentive siya sa akin. Or sa ibang bagay din. So, ibig sabihin, nag-aano siya sa'yo talaga. Nag-care siya sa'yo na nakikita ka niya, kumbaga. Ayan. Ella, ikaw lang to, kala mo. Knowing how private you were in your previous relationship, what pushed you to take the risk with Gemma? Considering na sobrang daming attention sa kanya or madaming nakabantay sa galaw niya. Daisy, matapang nasasagutin ni Ella DJ. Daisy, yung tanong mo. Kung sino ka ba ang Daisy? Daisy in your area. Daisy in your area. Well, syempre, number 1, mahal ko siya. Ganun. Yun naman ang pinaka-point, diba? Pangalawa, ikaw naman yung mahalaga. And pina-feel mo naman sa akin na kahit na ganun yung world mo, safe pa din ako pagdating sa relationship natin. So, yun talaga yung nagpalakas ng loob ko. And syempre, inisip ko na din na hindi naman din kami forever nandito sa ganitong world. Diba? Parang after volleyball, normal na tao lang naman din tayo na kaya natin mamuhay ng ng tahimik, ng payapa, ganyan.
So, yun na lang yung inisip ko. When do you feel most vulnerable? Ako pag inaaway kayo, yung love ko, mga love ko sa buhay. Lagi ko nga sinasabi, awayin nyo na ako. As in, kahit ako na, baril-baril nyo ako ganyan-ganyanin. Wala akong pakialam, ganun. Pero pag kayo na yung nalalait, kayo na yung sinasabi ng hindi maganda, sobrang na sumasakit yung heart ko. As in, umiinit yung ulo ko. As in, gumagano na siya, umakit siya sa utak ko. Tapos, buti nga ngayon nakokontrol ko na. Kasi dati, minsan pag nasa utak ko, di ko nakokontrol eh. Pero ngayon, pag umaakit yung gigil ko sa utak ko, kumakalma lang ako. Tapos, sinisip ko lang yung pwede kong gawin para lang hindi ko makaano ng masama sa mga taong yun. Pero sobrang talaga, hindi ko kaya talaga. Noon pa, as in, yung, huwag niyong lalaitin yung mga taong mahal ko kasi hindi niyo alam kung gaano sila kabuti sa akin. Kung ano yung, kung paano nila ako pinoprotektahan, kung paano nila ako minahali, nalagaan. So, wala kayong karapatan para pagsabihan niyo sila ng masama. Ako same din. Same, di ba? Wala na mga tayong ginagawa. Tapos biglang nag-create sila ng hate sa'yo. Tapos idadamay yung family mo. If you could relive one moment together, which would you pick? So, sobrang dami nating memorable moment. Siguro yung babalikan kay first date ever namin. Kasi dun lahat ng, ng feeling. Yung, na-meet ko yung family mo. Gusto ko lang siyang ulit makita ulit, ma-picture ulit. Kasi ngayon, parang dalawa na yung pamilya kong inuuwi. Diba? Pero yun, kasi kompleto kayo. As in, si daddy mo nandun, si Tita Tops. Tapos mga pinsan mo nandun lahat. Tapos si Ate Joyce, ayun pa. Kaya lahat, yun talaga yung gusto ko ulit makita. Yun. And yung birthday ko actually. Yung sinurprise ka namin. Sinurprise mo ako. Yung family ko nandun, buong family mo nandun, teammates ko, yun talaga. As in, hindi ko makakalimutan yun. Yun yung laging gusto kong ulitin. Kasi sobrang, yun din yung feeling na parang wala nang bukas, yung saya ko. Yung ganun. At ayoko na magbukas. Dahil may laro tayo. Oo nga. At natalo kami nun. Natalo kami nun. Pero yun, ayoko na magbukas. Kasi, yung parang sagad yung happiness mo. Kasi minsan ganun, pag sobrang sayo mo, may kasunod na kalungkutan. At ayun na nga, natalo kami. Kaya, gusto ko lang siyang balikan ulit. Kasi yung puso ko, grabe. Ganun, no? Okay, habang tuloy ang tawa at kwento, saglit lang. Baka kasi nakalimutan mo. May game pala ngayon. Whether you're cheering from the stands or from your phone, you can always watch your team. Just go to arenaplus.ph and get in on the action. Let's support them together. From buzzer beaters to blockbuster trades, this is your front row seat to the NBA. Here at Pinoy Step Podcast, we go deep into every play, every move, and the insider stories you won't hear anywhere else. All the highlights, all the hot takes, walang mintis. This is the Pinoy Step Podcast, powered by the Arena Plus Sportsbook. Sama-sama sa arena. Okay, next question. Would you rather have a romantic weekend or a fun day trip? Ikaw, ano sagot? Fun day trip ako. Fun day trip. Actually, very spontaneous kami. Siguro gawa na din ng schedule namin ay very, hectic. Oo. Tsaka yung mga breaks namin, talagang di namin alam kung kailan tatama eh. Kaya hindi kami makapag-plan ahead. So, mostly, ganyan talaga mga lakad natin. Yung trip lang na, kunyari bukas, gusto mo punta tayo sa ganito? Oo. Ganyan tayo. Kahit yung namin, kaya ang mahal ng ticket. Kaya magbubook kami after a week, ganun. So, wala talaga. Hindi namin pinaplano na minsan. Kung ano lang trip namin, masayo. Pero siguro ko yung romantic weekend pipiliin ko parang medyo matagal kaysa sa isang araw lang. Di ba minsan binaplano natin? Sabi ko, halika mag-check-in tayo sa ganito, sa ganyan. Hindi nangyayari, sis. Oo. Kasi nga walang tamang araw para gawin yun. Kasi ang sayang, syempre, magbabayad ka talaga doon. So, kailangan talaga habaan mo na yung araw mo
So, yun kasi iniisip namin, masasayang yung pera namin. Tsaka yung time namin, ganyan. Ay, one story na nakakatawa. Nasa national team siya nun, so hindi kami masyado nagkikita. Sa bahay lang. Pero magkaiba rin yung schedule namin. Tapos nagkaroon siya ng break sa national team. Pero yung Creamline, wala pang break. Off-season yun, pero yung training namin talagang, pukpok. Kasi off-season yun. So, pagod na pagod ako. Tapos, nag-decide siya na mag-check-in daw kami kasi nga, break niya sa national team. Tapos, after na, naalis na yata sila pupunta ng Cambodia. Oo. Basta may trip na kayo after. So, sabi ko, sige, ganyan. Pagdating namin ng hotel, halos buong araw ata medyo half day akong tulog dahil sa pagod talaga. Tapos natawa ako kasi tulog ako, gigising, tapos tulog na naman. Sabi niya sa akin, isa pang tulog mo, bubuk talaga kita ng Grab pa uwi. Kasi nga, lagi siyang tulog dito sa alis na ako. Tapos hindi ko alam, siguro nagising talaga yung diwa ko na ayoko mag-Grab Gising ka, di ba? Oo. Tapos meron din kami ganon. National team ulit ako nun. Kaso may shoot kami. So galing akong training camp. Tapos umuwi kami. Tapos nalaman namin, may shoot kami. Ito yung national team national team yung Creamline halos. May shoot yung Creamline nun. So ang kailangan na talaga mag-shoot. So, pag uwi namin ng national team, shoot na namin kinaumagahan kasi ang dating namin madaling araw 6 a.m., wala kaming tulog talaga. Nag-check-in na kami nun. So, wala pa yung dumating shoot na yun. Dumating ka mga 2 a.m. yata. Tsaka wala pang shoot na yun. Nakapag-check-in na tayo, di ba? So, nakaplan na talaga yung check-in namin. So, yun na nga. Yun, dumating kami ng 2 a.m. Gising kami ng alas 5. Alas 6 a.m. ang call time. Commercial yun. Commercial sa Creamline. Tapos, inatapos kami ng mga 5. Tapos, pag uwi namin, kumain na kami, natulog kami. Hindi, mga alas 3 tayo nakauwi kasi natulog tayo alas 5 p.m. Nagising kami 6 a.m. The next day. 12 hours kami tulog. Oo, pagkagising namin, anong date na? Ganun talaga, pero grabe yung tulog natin. Kaya ayun na namin mangyari yun. So, in fairness, pag nag-staycation tayo talagang staycation. Nakikita nyo na ba kayong dalawa na magkasama sa pagtanda? Oo, naman. Tumatanda na. Ngayon, matanda na ako. Yes. Hindi, pero yes. Naman, nasabi ko na ito nung first episode, yung pilot episode natin na start pa lang ng relationship natin na parang nakaplanado na yung gusto kong future kasama ka. Na ang weird, hindi ko alam kung bakit. Kasi nagsistart pa lang kami nun. Parang di ba pag nagsistart pa lang kayo, ang gusto mo lang naman, mag-date kayo, magkasama kayo lagi, ganyan. Pero, hindi yun ang naiisip ko, nakikita ko na agad yung future. Ay, ganda pala. Hindi, pero ako din, same naman. Na lahat naman ang ginagawa ko now, leaning towards na pagdating sa future. And wala na rin ako nakikitang ibang tao na gusto ko makasama. Kapag off-season, ano pinagkakaabalahan nyo? May training pa rin ba kayo? Off-season. Okay. Kailangan na-explain natin yung off-season Okay. Kagaya ngayon, off-season, nagbe-break lang kami. Depende kung kailan ang next na liga. So, kapag medyo mahaba ang break, binibigyan kami ng mga 3 weeks, ganyan, 2 to 3 weeks na break before mag-training ulit. So, to answer this question, yes, may training pa rin kami kahit off-season. Siyempre, preparation yun going to the next conference. So, ano ba pinagkakaabalahan natin? Yun nga, minsan nagta-travel kami. Gusto talaga namin mag-travel kasi nga, ayaw nga muna namin ng volleyball or ma-feel lang yung environment na meron tayo ngayon dito sa Philippines. So, gusto namin pumunta ng ibang bansa at kumain. Yes. And as much as possible, pag break namin, talagang ina-avoid namin ng volleyball. Anything volleyball related. Kasi gusto namin mapahinga talaga and ma-refresh mentally dahil sa isang taon talagang puro volleyball ka lang. Puro volleyball lang talaga. Tapos yun, umuwi ako sa amin. Kasi nga, minsan lang ako umuwi na talaga sa amin. Kaya pag may break talaga, at least kahit ilang araw, makauwi talaga ako sa amin.
Tsaka namimiss ko yung dogs ko talaga. Yes. Tsaka iba kayo sa bahay din. Oo. Anong good qualities ang nakita mo sa akin at nagpabago sa akala mo na suplada nung una? And later on, kailan mo nasabi sa sarili mo na in love ka na sa kanya? Ay, taray. At anong gesture or ginawa ko na una kang kinilig? So, paano ko na, doon muna, isang mong tanong. Okay. Paano ko? Dalawa kasi yung Dami. yung tanong niya Dami, B. Okay, yung una muna. Anong good qualities ang nakita mo sa akin? Sa'yo. Hindi, kay Arian. Mabait ka pala. Hindi, tsaka ka, funny ka. Sobrang layo sa kung kita nung yung mga first impression ko sa'yo. Na funny and mabait ka pala. Tsaka magaan kang kausap. Kahit kalokohan, kaya friends lang kami. Kahit kalokohan, okay lang siya lokohin, ganun. Yung di siya mapipikon. Ganun ka. Di ka sure. Yun na, napipikon na siya. Pero ngayon nakikita ko na yung napipikon na siya. Hindi Oo. Ano yung isa? Kailan mo nasabi sa sarili mo na in love ka na? At ano yung una kong ginawa na kinilig ka? Yung di na siya mawala sa isip ko. Aray, tumatakbo na siya. Pero totoo talaga yun. Yung hindi mo siya matitiis. Yung yun talaga, yung hindi matitiis. Kasi ako, magaling akong maano sa magtiis eh. Mapagtiis ako, ganyan. Pero pag di ka na talaga natitiis, ay ibang klase ka na. Ay, ibang klase ka. Naaalala ko siya, pero hindi ako kinilig nung time na yun. Pero nung kinuwento mo sa akin yun, kinikilig na ako. So, meron kaming training. Tapos, syempre, pagod na pagod si sis. So, gusto pa ng pagkain kasi kulang yung isang meal sa isang player. So, gusto ko pa ng food, ganyan. Tapos, nagtatanong ako sino na ayaw ng ganito, ganyan. Tapos laging consistent siya. Gusto mo, sa'yo na lang itlog ko. Gusto mo, sa'yo na lang yung ganito ko. So, ganyan. So, hindi ko, wala ko nang kuha. Wala naman ako wala namang ako. Hindi na tanong mo, ayaw mo? Oo, ginaganon ko siya. Kasi sabi ko, lagi niya akong binibigyan. Ako, kukunin ko lang. So, kakainin ko. After na nun, kinuwenta niya na sa akin. Tapos, sabi niya, di pa talaga ako busog nun. Gusto lang daw niya sa akin ibigay. Sabi ko lang, hindi nagutom pa siya. Pero yun, kinilig lang ako. Kasi nga, sinasacrifice niya yung food niya. Tapos nung nakilala ko siya, matakaw pala siya. Tapos, sinasacrifice niya yung food para sa akin. So, sobrang sweet. Ikaw, hindi mo sasagutin yun? Dali. Ay, ako? Oo. Well, number one nga, maalaga ka din talaga. Although yung care mo kasi, very motherly. Hi! Ay, parang, nanay na papagalitan kapag di ka sumunod. Ano sabi ko sa'yo? Diba sabi ko, ganun. Oo. Diba? Sinabi ko sa'yo, huwag ka maglaro dyan. Hindi, pero ganun siya mag-care. So, nakita ko yun sa kanya na, okay, gusto ko makasama yung tao na to. Kasi, naramdaman ko na, kaya mo ako alagaan. Siyempre, hindi naman ako magpapaalaga na parang, hindi, pero yun, ganun. Kasi hindi ka naman suplada. Pero yun yung mga good qualities na nakita ko. And yun nga, very confident ka and independent ka sa sarili. Na parang kaya mo gawin lahat mag-isa. It's a positive thing for me. So, kailan ko nasabi sa sarili ko na na-inlove na ako sa'yo? Ngayon. Ngayon lang? Hindi. Yung, may tension na. Parang yung dati, kausap mo lang siya, okay lang. Tapos ngayon, parang, pagkausap mo siya, may iba. Bakit parang may something na or gusto mo na siya makita, mga ganong instances na hinahanap mo na. Pagdating mo sa training, yun yung unang hahanapin. So parang nagkakaroon na ng meaning yung mga ibang bagay na dati wala naman. So doon ko na-realize na parang, ay, wait lang, parang iba na to alala ko, kinikilig ako. Isang beses nag-usap tayo. So nakabulong tayo ganyan. Tapos naka-shoes ako noon. Hindi ko lang matatanda mo yun. Tapos, kasi parang tatayo na ata ako. Or basta parang gumalaw ako. Tapos, nakita ko, nakatanggal yung sintas ko.
Tapos ayusin ko na talaga dapat. Ayusin ko dapat, tapos biglang inayos. Tinali ko. Oo, tinaloy mo. So, kinilig lang ako. Kasi ang ano mo. Sa unang-una akong kinilig. Siguro yung pinakauna kasi hinawakan niya yung kamay ko. Totoo nga? Oo, yun yung pinakauna. Na hinawakan niya yung kamay ko. Nagdadrive ako nito, tapos okay. kinuha mo yung kamay ko. Yun din yung first na holding hands natin. So kinilig ako. Kahit nakaganto lang ako. Focus ka mag-drive. Bugs! Ganun na bang gana pala. Oo. Yun siguro. Okay. Best experience or memories na experience yun na sa isa't isa na never yung makakalimutan? Siyempre, hindi ko makakalimutan lahat ng mga travels natin together. And anything siguro with our families. Kasi parang best of both worlds, diba? Kasama mo yung partner mo, tapos kasama mo rin yung family. Kumbaga, lahat ng mahalagang tao sa buhay mo, nandun. You get to experience things with them. And hindi lang family ko, family din niya. And families namin, dalawa magkasama. Yes. So, yun siguro mga moment na hindi ko makakalimutan. Lalo na nung, buhay pa yung dad ko. Ako, yun ulit, yung birthday ko talaga. Hindi dahil birthday ko. Happy birthday, Jama. Happy birthday, thank you so much. Hindi. Yan talaga yung hindi ko makakalimutan na experience. Na-feel ko lang yun na in-accept ako ng family mo. Yan. And at saka, in-accept ka din ng family ko and then nagkasama tayo lahat. Kompleto. Tapos yun, nakakatawa din na friends din natin, nakita din nila lahat ng happiness na nangyari sa atin time na yun. Diba, umiyak nga si Toti nun tsaka si Pangsi. Oo. Si Toti, iniiyak ka naman niya lahat. Oo, lahat. Hindi, pero halos lahat naiyak yata nun. Oo. Nakakaiyak kasi iyak mo nun eh. Hindi ko alam kung bakit ako naiyak. Hindi kasi nga siguro sa tuwa. Tsaka wala nga akong ID. First time mo yun. First time nag-surprise na na-surprise talaga ako. Na-surprise din sila dahil gutom na sila. Lunch yun eh. Kaya inaiyak sila, gutom na talaga sila. Tapos wala akong magawa kasi bigla siya nag-ayang pumunta dun sa Geely. Oo, bilihan ng car. Tapos biglang bumili na siya nung araw na yun. Ang dami nang syempre hindi ako pwede mag-react na. Hindi ka na, uwi na tayo kasi mahalata niya. So, go with the flow. Tapos lahat sila nagtitext sa akin, kakain na kami. Gutom na kami. Syempre naman paggaling kaming training. Sabi ko, sige, kumain na kayo. Tapos natuwa din ako kasi lahat sila nagpunta. Kahit na layo. Oo. Malayo yun for them kasi nabotas yun. Kasi sobrang love ka nila. Oo. Pagpasok ko, ang pinakalagulat ko, hindi ko alam nandun yung parents ko. Sila ang last na lumabas. Ang eksena talaga dun. Tapos si Tito, sinubuan ako ng lechon. I think mas yun ang nag-viral yung pagsubo ng lechon. Oo. At least natawa ka ba, umiiyak ka. Tapos yun. Kaya yun, pag-uwi ako ng Laguna, sabihin ni Tita, asan si Gemma? Hindi siya hanapin. Oo, ganun. Yun nga. Kasi ganun nila ako na-accept na mas hinahanap na nila ako kaysa kay Ella. Okay, anyway, dahil sagot na namin ulit ang another set of questions. Meron pang part! Tama na. Baka kung ano na, sana tayo mapunta. Pero eto, sana nag-enjoy kayo and ang hirap ng mga tanong nyo ha. Oo. Na-stress kami ng onte. Pero kami nag-enjoy din kami dahil ito nga yung gusto-gusto din naming part ng relationship namin, ang magtanungan, di ba? So, ngayon, nakasama kayo sa namin. Yes. Sa deep, namin, conversation. And it's nice din na nakakapag-reminisce tayo ng ibang moments. Yes. Oo. Tsaka hindi lang tayong kinilig. May kinilig din doon sa part na yun, no? Oo. So, sana kayo din kinilig. Or baka nag-desisyon lang tayo sa feelings sila. Baka tinatawa na lang pala tayo. Anong dalawang to. But maraming salamat po. Yes. Kaya abangan nyo po ang susunod naming episodes. Bye-bye! Thanks for spending time with us today. Bago ka mag-log out or scroll ulit sa TikTok, don't forget to support your team at arenaplus.ph. Every serve, spike, and slam counts. Kaya counted din ang support mo. See you next episode! The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Arena Plus Sportsbook, the hosts of the program, or other programs of the network.
Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.